Mga pinanggada ko mga keksunan malipay no usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon nila gyud usab ni atong tulmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito karon mga pinanggada ko mga keksunan nagkanayon kini the creation. Ang paglalang lesson number 1 April 2, 2022. Higalag mga pinangga ko mga kaigsonan, alang sa inyong kasayoran sa dipatamo pa din sa itong diskasyon. Gusto na ko pibalokan ninyo karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi sa Eco Beach, Dawis, Tigo City, alang sa ka special celebration sa Sabbath celebration. So see you here mga kapamilya, ginapit na ko ang tanan sa pagtambong alang sa dugang o daghan pa na mga tugkaron nga mga katikaran o pagtulunan may tungod sa mga prinsipyo sa kaluwasan. Higalag mga pinangga ko mga keksunan, ginapit ko ikaw usbon ko sa pagtambong. Sa padayon sa tuang hisgutan karon, the creation, lang sa pagsugod atong dapito na balang espiritu sa pagpakiguban kanato, magampo ta. Dalaygon og balaan na mo kay Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw karon. Amahan, pasayloa kami sa mga sala. Itugot in taon nimo ang kaluoy, gugma ug panalangin nga mabatnan sa tanan sa mga nagpaminaw, may panglawas, badawat nilang tanan o talagsaong panalangin kabaskog sa pagtuog panglawas. Ginoo, panalangin ang mga sponsors o mga donors, ang mga prayer partners, ang tanang mga kawani ng istasyon din na play kini nga broadcast. Tanang kapamilya ka nagsupport sa LCM, imo bendisyonan. Amahan pasayloa kami sa mga sala. Salamat kayo sa imong mga katawhan usab nga imong panalanginan sa tibok naong sa yuta. Kini mo gilaman ng madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinagana ko mga kaigsoon natong suhito nga pagadugukan karon the creation. Ang atong memory text makita nato kini siya sa Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heavens and the earth. Sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ang libro sa Genesis moy usa ka kinatibuk ang sinugdanan mga pinangga ko mga kaigsunan sa tibuok kasaysayan o sa umalabot nga nagakahitabo sa kalibutan. Dinhing dapita mga kaigsunan gisugdan kini siya sa gitawag og creation. Ang pinakaunang bersikulo nagkanayon, God created the heavens and the earth. Dinhi gipadayag pag-ayo kung unsa ang sinugdanan sa tanang mga butang o unsa ang sinugdanan sa tanang katawhan. O gato masabtan labaw sa tanan nga ang mga kasaysayan sa balaang kasulatan dunay sinugdanan o dunay mga pagtulunan sa grasya nga atong nabatnan. Ang atong pagkinabuhi karon usa kini kayano, matimgas nga diin lihok sa grasya nga kun wa pay grasya ang Dios ang gihatag sa Dios kanato wala usab unta kitay mahimo. Ang Dios nagabuhat sa langit, sa yuta o sa dagat o sa tanan katawhan o sa mga tuburan sa katubigan. Niini nga atong kapanahonan karon mga kaigsunan, kana nagpasabot kay ang Dios na higugma, ang Dios dunay grasya o siya nagamaluluyon kanimo o kanako. Busa, mga pinangga ko mga kaigsunan, dunay duha ka mga chapter sa balaang kasulatan nga nagsulti mahitungod sa creation o sa katawhan o sa atong puloy-anan. O mao kana ang Genesis chapter 1 o Genesis chapter 2. Nagtabang sila sa pagpasabot kanato sa rason nga diin kita gilalang sa Dios o ang Dios nagmalipayon nga naglalang kanimo o kanako o sa tanang mga butang nga niya kanato. Dili kini siya usa ka guni-guni lang mga pinangga ko mga kaigsunan kundi nakit-an gyud nato nga dunay ebidensya kining mga butanga. Simple kayo nga makita nato ang mga binuhat sa Dios sa atong kapanahonan karon. Busa atong pagadugukan kini nagkanayon in the beginning God. Unsay pasabot niya na. The work of God, perfect creation, perfect time, perfect humankind. Then the gifts of God, ang gasa sa Dios kanato. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan, sugda nato kini ato ang pagtuon karon may tungod kini sa in the beginning God. Nagpasabot mga higalag kaigsunan nga sa sinugdanan ang Dios. That word Elohim, that word God in Hebrew it's Elohim. It is expressing nag-express siya mga kaigsunan sa pagkagamhanan sa Dios, sa pagkabantugan sa Dios. So ato madunggan sa makadaghan nga the word Elohim signifies the transcendent
attitude of God. Dali man ka musulti lang siya, let there be sun, then the sun was there. Let there be the firmaments of heaven. So manggawas ang tanan. So yun anak ka powerful ang Dios, and he is Genesis chapter 1 nagsulti sa iyahang pagka transcendent nga kinaiya. Transcendent mga higala buti pasabot halayo. Iyang pagkagamhanan, iyang pagka-istrikto. Ang bersikulo 2 naghisgot sa pagkaduol niya, pagkaanaa sa tuang palibot. But before that, sa wa pa niya gi-express ang iyahang paglalang sa tao, iyang gilalang ang tanan. Gilalang niya ang tanang mga panginahanglan sa tao sa di pa niya, sa wala pa niya gibuhat ang tao. And it is grace. Grasya na mga kaigsunan. Sa atong pagtuon karon dinhi, atong masabtan kung unsa ang pamaagi sa Dios nga diin ang tao masabtan nato sa paglalang. In creation, there was already grace. Si Noah, matud pa mga kaigsunan 6 verse 9, found grace from the eyes of God. So nakakita og kaluoy gikan sa mata sa Dios. The same in the Garden of Eden. Ditong dapita gipadayag na po sa Dios ang iyahang grasya. Doon ay 2 accounts of creation nga gi-introduce ang Dios mahigala dito sa tanaman sa Eden in different ways. Genesis chapter 1, 1, 2, 3, and so forth. Nag-introduce kini sa pagka-powerful God as what I've told you. Iyang gi-create mga kaigsunan, pinagi siyang paglalang, pinagi siyang pagsultitanan, o apil pa nalalang niya ang tao, apil pa niya nalalang niya ang tanang mga butang sa kalibutan, and it was good. That was after his kindness. Then second, iyang gipakita ang iyang pagkaduol sa tao. He created man after the likeness of our image. Iyang gilalang ang tao nga sumala sa atuang sa iyahang panagway, sumala sa iyahang pagkamao. So kanang giingon mga pinangga ko mga kaigsunan nga ang Dios gilalang niya ang tao sumala siyang dagway, chilem kana siya sa Hebrew. Chilem meaning ang iyahang pagkamao, ang iyahang pagkatao mga kaigsunan. Sa to pa ang gikuhaag pattern because we understand that in the creation the 3 persons of God was already there. Nana ang 3 persons were already there. No nana dito ang Father, Son, and the Holy Ghost. Nilang tulo mga kaigsunan ang dunay anyo sa pagkatao was only the second person, and he is Jesus Christ. Nga matud pa sa Genesis chapter 1 verse 26, let us make man after the likeness of our image, and that image is Silem. So gibuhat niya ang tao mga kaigsunan sumala sa dagway niya, and that was referring to the second person. The second person who is Jesus Christ. So, dinhi ato masabtan nga kadtong nanaog dinhi sa kalibutan aron maghimo og tao, he was Jesus Christ. You are created by the handwork of Jesus Christ. You are the handicraft of Jesus Christ. Si Kristo mga kaigsunan ang naglalang kanimo, si Kristo ang naghimo kanimo, si Kristo ang nagtandog kanimo, nagumol kanimo aron mahimo kang sama ni Kristo. So, sa second chapter of Genesis, gipakita mga kaigsunan ang immanence of God. Dito sa Genesis chapter 1, the transcendence of God. That was ang pagka-istrikto, pagka-anaa sa Dios. Ang chapter 2 sa Genesis nagpakita sa pagka-immanent sa Ginoo. Ang iyahang immanent personality, ang iyang pagkaduol sa tao. Ang iyahang walay katapusang gugma sa tao nga miumol, miyuko sa yuta aron sa pag-umol kanimo paghuyop sa ginhawa para ikaw ako mabuhi ning kalibutan. So that is thinking that God or accepting dawaton nato nga ang Dios nahigugma kanimo kanako in the presence of Jesus Christ. Pinagi sa dagway ni Jesus Christ. So, ato mapamalandong mga kaigsunan, He prepared a home for us and molded us with His own hands. He cares for us happiness and teaches us how to live. Sa karon mga kaigsunan atong masabtan nga nabulag tagikan sa Dios tungod sa sala. However, ma-appreciate gyapon nato atong pagkasuod nga to kanya pinaagi kang Kristo nga nagpakatawo ning kalibutan na to become our mediator, no, aron mahimo siyang atong mediator ngadto sa Amahan. Okay. Now, God's creation was perfect. God's creation was perfect, yes, of course.
Matod pa sa Genesis chapter 1 verse 31, then God saw everything that He made, and indeed it was very good. Actually, manghigala ko na mabasa ng chapter 1, kada human buhat, day and night, there was kagabion, kapunon, kagabion, kapunon, kagabion, kapunon. Then the final conclusion, yung gi-evaluate ang tanan ng trabaho, it was good. And in Hebrew, it was pronounced as tov. Tov. Tov, mga pinangga ko mga kaigsunan, but pasabot, T-O-V. Kanang T-O-V, mga pinangga na ko mga kaigsunan, nagpahulugan ka na siya. The creation was working nicely, beautiful, perfect, and there was no evil in it. Kanang word nga tov sa Hebrew. But pasabot, nindot kaayo pagkahimo, nga wala gyud siya ay dautan, walay mansa, walay bahid, walay lama sa pagkadautan, nga diha kaniya, diha sa pagbuhat niya sa tao. Sa Hebrew word nga bara, there was a verb, mga higala, nga gibuhat sa Dios ang tanang butang sa kalibutan, heaven and earth, gibuhat sa Dios, bara ang gigamit. So meaning, iyang gi-pronounce nga it was created out of His power. Gihimo niya sumala sa iyahang gahom. Then, remember, nga dili kay langit ug yuta lang gibuhat sa Dios. Sa unom ka adlaw, sa giapil niya pagbuhat ang adlawng igpapawlay sa ikapito ka adlaw. Ang pagkabalaan, ang pagpahulay o ang panalangin sa adlawng igpapahulay. O sa dihang niingon ang Dios nga ang tanan niyang binuhat, maayo kaayo. Buti pasabot, apil ang adlawng igpapahulay, gideclare niya nga maayo kaayo. Sa ito pa, walay butang atong mahisgutan that the Sabbath is not good. Because according to Jesus Christ, tanan niyang creation, maayo kayo. That's why, sa Mark chapter 2 verse 27, the Sabbath was made for the good of men. The Sabbath was made for men, and meaning it was for the good of men. So ang adlaw ipapulay gibuhat para sa tao o alang kini sa tao. So imo masabtan mga kaigsunan, sa pagbuhat sa Dios at kinatibuk ang kalibutan, it was due to grace, by grace. So the Sabbath also in it sa adlawng ipapulay, there is grace, there is blessing. Nadinha mga pinangga kong mga kaigsunan ang panalangin o ang grasya sa Ginoo. Now, let's talk about perfect time. Sa Genesis chapter 2, verse 2, and on the seventh day, God ended His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. Sa kapito kaadlaw, may human sa Dios ang tanan niyang trabaho, o mipahulay siya sa kapito kaadlaw, gikan sa tanan niyang mga trabaho, ngayang gibuhat. Katong tanang kahayag, sa unang adlaw, sa dagat, sa kadua kaadlaw, yuta, sa katulo kaadlaw, vegetation, sa kaupat, stars, sa ikalima, isda sa kuan sa pato dito mga kuan yung ipang himo mga kaigsunan nga mga adlaw, mga butang ni adtong mga panahon sa unom ka adlaw. Everything was done in 6 days, but something important was missing. Kaning the seventh day, kulang ang seventh day. So God created the seventh day as the Sabbath day. So that Sabbath day is a time for us to rest, to meditate. Mao nay panahon nga diin makikuyog ta sa Ginoo, magkikauban ta sa Dios, isip mao'y nagalalang sa tanang mga butang sa kalibutan. The purpose that why we need to commune with God on the seventh day and rest on the Sabbath day, because God created the heavens and the earth. Sa Revelation chapter 14 verses 6 and 7, worship Him who made the heavens and the earth and all the fountains therein. So simbaho na to ang Dios nga may nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. And how to worship God? Let us worship God on the Sabbath day because He created the heavens and the earth. Gibuhat niya ang langit, dagat ug yuta sa adlaw ipapulay, dapat ato siyang pagasimbahon ining adlaw. Okay? Kining Sabbath mga higala nag-remind kini nato sa origin sa kahimaya sa Dios og sa iyahang paglalang kanimog kanako. No wonder, sa dinhi pa si Kristo sa kalibutan, mga kaigsuonan, ang iyahang pagpanambal, iyahang giatol og adlaw igpapahulay. Ayang pagpanambal mga kaigsuonan yang giatol og adlaw igpapahulay tungod kay gusto niya nga ang tanang mga panginahanglan sa tao ma-provide yun niya upon the Sabbath. Tanang mga material nga mapanginahanglan ma-provide niya sa tao sa adlaw igpapahulay. Tanan nga mga physical nga panginahanglan sa tao ma-provide niya sa
adlaw igpapawlay. Tanan niyang mga panginhanglan sa tao sa espirituhanon, lakip ang kaluwasan sa kalag sa tao, ma-provide niya sa adlaw igpapawlay. And that is blessing. God blessed the Sabbath day, God sanctified the Sabbath day, and God rested upon the Sabbath day. Sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created human beings in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Sa tanang mga linalang sa Dios, ang tao lang maoy iyahang giumol according to the record. Maoray ang giumol, so maoray iyahang gilalang, maoray ang gikanang gihikap, kitandog yun niya. So that is showing that how God is giving emphasis that mankind is special to Him. Very precious to Him. Mahal nga to kaniya mga pinangga kong mga kaigsunan. So, from all the creation sa tanang gyumalin na lang, tao lang ang iyahang giumol according to His image. Sumala sa iyahang dagway. So, kanang dagway from the Hebrew word, chilem, but pasabot mga higala, ang chilem nagpasabot nga usa ka na siya ka nagpasabot og image, likeness, but pasabot mga kaigsunan human, doon na siya tao. Matod pa ni Sister White sa education page 15, matod pa ni Sister White na kanayon siya, the Hebrew notion of the image of God should be understood in the holistic sense of the Bible view of the human nature. The biblical text affirms what human individuals, men and women, have been created in God's image physically as well as spiritually. When Adam came from the Creator's hand, he bore in his physical, mental, and spiritual nature a likeness of his Maker. So, sa ang tao sa dihang gilalang sa Dios, may galagikan siyang mga kamot, doon na siya ay dagway, sama sa Dios, physically, mentally, spiritually, sumala sa nagalalang kaniya. So, bot pasabot, spiritual nature, sa to pa doon na siya capability, doon na siya ay makaya niya, mahimo niya ang pagpakikistorya sa Dios. Sama kang Kristo, makikistorya samahan. So, mo na bot pasabot sa spiritual nature sa tao. Physical resemblance, ato pa, sama sa Dios, doon ay lawas, doon ay sama kang Kristo, nga second person of the Godhead, doon na siya persona nga sama sa tao, mga kaigsunan. Then, ability to think, mental decision, doon na siya capacity to think and can make decisions, can choose what is moral away from immoral. So, naana sa tao, kana tanan mga kaigsunan, sumala na sa dagway sa Dios. Gibuhat ang tao. So, now, leading kalibutan na mga higala, for your information, we are given gifts by God. Kitagaan sa ta sa Dios og sumala sa iyahang gasa kanato. Na kaniyang gasa kanato kaigsuonan, mauning sumala pa sa Genesis chapter 2 verse 8, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. So, dito sa tanaman sa Eden, iyahang gibutang ang tao dito, para dunay trabahoon ang tao. Sa to pa, ang tanang butang na dawat mga kaigsunan by grace. Wala pangayua sa tao, gihatag sa Dios ngadto sa tao. By grace, God's grace is there. Pero sa diyang gidawat na ni Adan og ni Eva ang grasya, doon na sila'y responsibility nga ang grasya sa Dios ilahang atimanon. Sumala pa sa Genesis chapter 2 verse 8. Ilahang amumahon ang grasya, ilang atimanon ang grasya para dili mawala gikan kanila. Like for example, sa Genesis 2:8, God placed them eastward in the Garden of Eden to tend the garden, to dress the garden, to work, to maintain, para ang kagwapa katahom sa garden sa Eden magpabilin. Sobot pasabot, it was a perfect home. Iyang gihatag kato ni cultivate sa tao mga kaigsunan. We must preserve what God has given us. Sa to pa work. So ang Dios may gala dunay trabaho nga gihatag kanato, o kanang trabaho nga gihatag sa Dios kanato ato ng panggaon, ato ng atimanon. That is our responsibility para kana nga panrabaho dili kana mawala gikan kanato. Second, God gave us food. Sumala pa sa Genesis 2:16, God gave us food. Natay mga pagkaon pero sabay ang instruction nga temperance. Dili ka mo magkaon ini sa tubadunay temperance mga kaigsunan. The bottom line of the message is bisan pag dunay pagkaon, we have to control.
We have to put into our mind nga ang butang nga makadaot sa itong panglawas, dili na to kaunon. So that is temperance. Then the third gift that God has given to us is the woman. The woman, the perfect gift mga kaigsunan gihatag sa Dios is marriage. Sa kaminyoon, usa na ang babae ug ang lalaki. Pag-ingon nga ang lalaki mobiya gikan sa ginikanan, tungod kay ang lalaki ug babae isa na lang sila. So silang duha ang mobiya sa ginikanan. O mag-uban silang isa lang. Sa tupat tagaig, bili, at imana pag-ayo inyong kaminyoon, kay kanang kaminyoon, gasa ka na sa Dios kanimo. Ayaw abusuhi. God has given you the work. Take good care of your work. Palanggaay mong trabaho, at imanay mong trabaho, negosyo man, umaman o opisina man, driving man, panagat man, o unsa pa, palanggaan ay mong trabaho. At imana na pagayo, ubad sa tabang sa Ginoo, paningkamuti nga uban sa grasyas Ginoo, mudako imong trabaho. Muasinso. Number 2, food. Pero kanang food, control. You have to adapt temperance. Number 3, woman, and that is marriage. So you have to take good care of your marriage. So, dinhin ining tungura mga pinangga ko mga kaigsunan, ato masabtan that God has given us gifts that we need to maintain aron dili mawala ka nga gift nga hikanato. Sa matud pa ni Sister White sa Christ Triumphant January 2, matud pa niya, how beautiful the earth was when it came from the Creator's hand. God presented before the universe a world in which even his all-seeing eye could find no spot or stain, no defect or crookedness. Each part of his creation occupied the place assigned it and answered the purpose for which it was created. God looked upon the work of his hand, wrought out by Christ, and pronounced it very good. He looked upon a perfect world in which there was no trace of sin, no imperfection. Ngatod pa ni Sister White, unsa kanindot ang yuta, sa dinha nga gikan kini siya bag-ong gikan sa kamot sa ato ang maglalalang. Ang Dios nagapresentar sa kinatibuk-ang kalibutang universo, gadiin makita sa tanang mga mata, gadiin wala gay mansa, walay pagkadautan, tanan pulos maayo, walay depekto, walay hiwi siya mga binuhatan. Ang matagbahin sa maong iyang mga linalang, puno sa mga nagapuno sa tanang mga dapit nga iya kinang gibutangan kanila, sumala sa katuyuan sa paglalang kanila. Ang Dios nagatanaw sa maong mga buluhaton sa iyang kamot o sa nahimo niya sa iyang mga kamot. Pinaagi kang Kristo nagapronounce siya nga kining tanan very good, maayo kayo. O iya kining gitanaw nga ang tibuok kalibutan hingpit, in which there was no trace of sin, no imperfection. Walay sala nga bahid sa sala nga makita, walay pagka-imperfecto ang kalibutan. So everything was created good. Apil ang adlawng igpapahulay was created good. Higala mga pinangga kumakigson din sila taman, wa natay oras sa pagpakiguban pagdugang kaninyo, sunod semana na pod. Sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya, mo kalimutan sa pagpadayon di. Magkita tayo yung tanan din sa Eco Beach, Dawis, Digos City, alang sa itong special Sabbath Fellowship, ang ginang panalangin kaniyong tanan. O sumunod ko, wala tayo oras sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ. Nga atong great provider, ako sabi niyong kapamilya, ginong ulipon, sa pagwalis may balita, Pastor Israel Villaver I. Magayon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.